Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon tayo ay nasa ikatatlumput linggo sa karaniwang panahon. Ipinahahayag sa talinghaga ng mga talento na ang ating pagbabantay at paghahanda ay nangangahulugan ng paggamit ng mahusay sa mga kaloob ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang mga talento hindi para lamang sa ating sariling kapakanan, kundi para itatag ang kanyang paghahari dito sa mundo. Ang mga tunay na alagad ng Panginoon ay totoong maaasahan kung ang mga biyayang tinanggap natin mula sa Kanya ay gagamitin para sa pag-aalaga at pagmamalasakit sa ating kapwa. Bilang panimula po ng ating misa, magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa 33 linggo sa karaniwang panahon at isama natin sa misang ito ang pasalamat ng Ferrer family. Ganun din, ipanalangin natin ang pasasalamat sa mabilis sa paggaling ni John Paul Edwards. At ipanalangin natin ang mga kaluluwa ni Maria Estrella, A.R. Baladora, Wilfredo Pelubelio, Ernesto Ornada, Rosario Ornada, Fermina Lantil, Jose Pelubelio, Paulina Sorencio, at Eugenia Pascual. Upang maging marapat-dapat tayong kumunap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sumandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, Ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalubong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilibang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nagtatapos sa isang awit ng papuri para sa huwarang ina at asawa ang aklat ng mga kawikaan. Inilalarawan siya bilang babaeng ginagamit ang kanyang mga talento para sa ikabubuti ng kanyang pamilya at ng mga mahihirap. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mahahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balang. Ipunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa pagpuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ipinaalala ni San Pablo na maging gisinta para sa pagdating ni Jesus. Naghahanda para sa araw ng Panginoon silang mga nasa panig ng liwanag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas, sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o gabi. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip,
di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Sa poon ay manatili, siya'y sa ating lalagi at mamumungang maluwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagay na talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa naman 2,000 piso, at ang isa pa ay 1,000 piso. Pagkatapos siya ay umalis, humayo agad at tumanggap ng 5,000 piso at pinangalakan iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman tumanggap ng 2,000 piso at nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin iyon at pinagpagsulit sila. Lumapit at tumanggap ng 5,000 piso, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 piso na tinubok ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling at tapat na at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit at tumanggap ng 2,000 piso at nagsabi, Panginoon, heto po ang binigay ninyong 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 pisong tinubok ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihapit ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyong tinamnan, at nag-aani sa hindi ninyong hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan ilagay sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at manalagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon niya sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpapatuloy natin ang ating ebanghelyo ng nakaraang linggo habang pinagnilayan pa rin natin kung paano tayo makakarating sa kalulatian ng Diyos at sa kanyang kaharian. Nung linggo sinabi sa atin na maging magaling tayo at maging matalino at maging marunong sa buhay. Huwag niyong kakalimutan iyon. At ngayon naman, pinapaalala sa atin uli kung paano maging marunong at maging matalino at maging mahusay pa sa ating buhay. Inibigay sa atin ang talinghada tungkol sa mga talento. Lahat naman tayo ibinigyan ng Diyos. I'm very, very sure. Meron siyang binigay sa atin. Bagamat iba-iba iyon, pero mayroon at meron siyang binibigay sa atin.
Una siguro magandang pagnilayan natin ay ang Diyos ay mapagbigay at actually mapagtiwala. Di ba? Kung hindi niya tayo pinagkakatiwalaan, bakit tayo mayroon ngayon? Kasi sana'y walang tayo kahit ano. Di ba? Can you imagine, binigay lang yung magkano ba yun? 2,000, 1,000, 3,000, hindi ba? Basta binigay lang. Wala man ng collateral. Medyo hindi masyadong magaling yung paano lang pag tumakbo na yun? Wala na. Ayun. Pero pinagkatiwala nga, hindi ba? O katulad din ng Diyos sa atin, pinagkakatiwalaan tayo ng mabuti. Magkakaiba nga lang, kumbaga, hindi mo pwede i-compare. Ba't ako 1,000 lang? Ba't ako 3,000? Salamat, Lord. Tiwalang-tiwala ka naman sa akin, kumbaga. O hindi, magkakaiba talaga. Hindi mo pwede i-compare. Hindi naman ito sa amount, kundi sinasabi lamang na magkakaiba tayo. Diba? Bawa kayo, may mga anak kayo. Ako wala. Wala pa. Wala na. Hindi na pwede. O ganun, iba-iba tayo, di ba? So, hindi ko pwede ikumpara yung sarili ko. Bakit Lord sila? Mabait naman din ako. Ba't ako wala? Hindi pwede. Magkakaiba nga. Diba? Hindi mo pwede ikumpara yung sarili mo sa ba't sila magaling kumanta? Ba't ako hindi? Diba? Magkakaiba tayo. Gusto ba sa'yo lahat? O, sabi sa Spider-Man. Anong sabi sa Spider-Man? Great power comes great responsibility. O gusto mo sa'yo lahat, mabahala ka dyan, no? Galingan mo. Pag hindi mo nagampanan yan, ito din. Diba? Kung ano binigay sa atin, sa palagay ko sapat yun para sa atin. Para magampanan natin yung tungkulin natin. Nasa sa iyon kung ano ang iyong gagawin. Ito ang naging problema. Hindi niya ginampanan yung dapat tungkulin niya. 1,000 na nga lang ang binigay sa kanya, hindi niya pa nagampanan. Yun ang nakakalungkot. Di ba? So, sana, nagkakatiwalaan tayo, galingan natin. Gawan natin ng paraan. Ayusin natin. Sana ay kumilos tayo. Sa araw, sana masabihan tayo na mahusay. Di ba? Sana tayo masabihan ng masama at tamad na alipin. Actually, mayroon pang isa pang hindi magandang pakinggan, walang kabuluhan. Can you imagine that? Isang araw, sasabihan tayo ng ganyan. Masakit yan. Nakakatunaw yan. Gusto mo nalang maglako. Di ba? Pag nasabihan ka ng gano'n. Pero isang aklat, na ang title ay Jesus CEO. Pinapakita kung gaano kagaling si Jesus bilang isang Chief Executive Officer. Can you imagine? Yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga apostol, magkakaaway yan actually. Si Mateo, kalaban niya yan sinong kalaban niya? Si Simon. Si Simon na makabayan. Magkakaaway yan. Pwede silang magpatayan sa harap ni Jesus. Literally. And yet, na-manage ni Jesus kung paano sila pagsamahin. Nang halos 3 taon, kumbaga, magkakasama araw-araw. Kaya yung isang author, sumulat siya ng Jesus CEO. Yung summary ng aklat ay ganito. Si Jesus daw ay may tuturing bilang isang magaling na leader, kumbaga, sa pamagitan ng 3 bagay. Una, sabi ng author, dahil kilala ni Jesus kung sino siya. Totoo, no? Importante yun. Ang pundasyon ng lahat, kumbaga. Dapat, makilala mo ng mabuti ang iyong sarili. Lumang kwan na yan, filosofiya. Sa panahon pa yan ni Socrates, know thyself. Noong panahon pa yan, matagal na panahon na, around 2,000 years ago, more than that, sinasabi na yan. Kailangan ma-master mo ang iyong sarili. That's why, yung iba dyan magpa-branch out ng ganito, no? Hindi ka nila masasaktan ng ibang tao pag kilala mo ang iyong sarili. Di ba? Kasi alam mo kung ano ang magpapasaya din sa'yo. Hindi ka nila pwede i-put down kasi alam mo yung sarili mo. Kilala mo ang iyong sarili. Diba?
Kahit na tumanggi pa ang buong mundo, kung may pinaglalaban ka, tumayo ka. Diba? Kung si Jesus, kakilala niya ang kanyang sarili. Naging pundasyon yun upang maging mabuti siyang leader at magawa niya yung dapat niyang gawin. Meron lahat tayong kalikasan. Of course, we have weaknesses. Alam mo yun. Diba? We have limitations. Totoo yun. And so, diba? Ano ngayon? Kung hindi ka matangkad, ano? Diba? Tama ba? Tama. Hindi ka maputi. So, diba? Tama ba? Sabihin nyo. Oo. Ano ngayon? Mayroon naman tayong strengths. Siguro tingnan natin ang mabuti yun. At yun ang ating asain, kumbaga. Galingan natin yun. Magaling kang magluto, hindi magluto ka. Diba? Maganda daw ng buhok mo. Hindi maganda ng buhok mo. Diba? You appreciate that. Gusto lang ng mundo, pababain ka at apak-apakan. Yun ang gusto ng mundo. So, huwag mong hahayaan. Hindi ba? Hindi ba? Mayroon tayong kanya-kanyang grasya. Binibigyan tayo ng Diyos. Probably before you sleep, paalala mo yun sa iyong sarili. Kasi pag minsan, minura ka ng isa, akala mo, di ba? Katapusan na ng mundo mo. Di ba? Nagkamali ka sa isa, akala mo naman kung nagkamali ka sa buong buhay mo, hindi naman. Meron pa rin naman tama kahit pa paano, di ba? Nagkakamali tayo, pero hindi dapat yun ang magpabagsak sa iyo. So, kilalanin mo na mabuti ang iyong sarili. Para tumubo, umunlad, lumago ang binigay sa atin ng Diyos, yung pundasyon ng lahat ng ito, kilalanin mo ang iyong sarili. Know thyself. Tumatanda tayo, you appreciate that. You accept that. You celebrate that. Hindi lahat tumatanda. Yung iba teenager pa lang, patay na. Di ba? Ikaw tumanda ka, thanks be to God. Di ba? Aabot ba kayo ng edad ko? Hindi nyo alam. You get my point? Kung malakas ka, pasalamat ka, malakas ka. Medyo may sakit tayo ngayon, ganun talaga. Diba? Yun ang katotohanan, yun ang realidad. Tanggapin natin. At alamin natin at yun nga, makilala natin ng mabuti ang ating sarili. May kahinaan tayo, ganun talaga. Pero may kalakasan tayo. Ilang beses kong inuulit-ulit sa ating homily. Gustong-gusto ko yung nangyari na nila John Paul II at saka si Benedict XVI. Si John Paul II, grabe yung kanyang sakit. Nanginginig na siya ng mabuti, pero natili siyang Santo Papa kahit na may sakit siya hanggang sa siya ay mamatay. Para bang pinapaalala sa atin na mayroon pa rin siya kahit may sakit siya. Totoo yun, no? Sa bahay, yung may sakit mong mahal sa buhay, mayroon siya. Hindi dahil sa kanya, hindi ka marunong mag-alaga ng may sakit. Hindi maahasa yung iyong pasensya at yung pag-aaruga ng totoo at pagmamahal ng walang kondisyon. Kung may role yung may sakit. O si Benedict XVI naman malakas pa, medyo malakas pa, pero bandang 80 na yata siya. O 70 plus noong nag-resign naman siya. Ganun, mayroon ding wisdom doon. Dahil gusto niyang parang mag-backward na, kasi medyo mahina na siya, at gusto niya magdasal na lang, at gumawa ng libro habang malakas pa siya. O nag-withdraw siya sa kanyang office.
Pinalitan siya ni Pope Francis. Isang karismatikong Santo Papa naman ngayon. Anong gusto kong sabihin? Again, kilalanin ang sarili. Importante yun. Gusto mong maging doktor, gusto mong maging nurse, takot ka naman sa dugo, ano yun? Good luck sa'yo, baka una ka pang mahimatay. Di ba nanginginig kang... Hindi pwede, di ba? May mga limitations, ganun talaga. Pero gusto mo talaga? Galingan mo. Ngayon palang mag-practice ka ng tumingin ng dugo, tumingin ng sugat, tumingin ng buto, tumingin ng... Di ba? Yung kaklase ko, piling maglinis ng sugat, may buto. Diyos ko, hindi ko kayang tignan, no? Magwapan ako. Ang ginawa ko, naglinis na lang ako ng bulok na sibuyas. Baho-baho nun. Ganito yung sibuyas. Nung nilinis ko, ganito na lang. Sa loob, di ba pwede pa? Isang sapo yun. Can you imagine? Kinaya mo na lang yun, kesa yung maglinis ka ng nakikita mo yung buto. Diba, hindi ko talaga kaya yun. Ganun talaga. Hindi ito para sa'yo, baka mayroon para sa'yo. Again, you accept that. You celebrate that. Diba? Pangalawa, si Jesus daw, is a man of action. Hindi pwedeng iniisip mo lang. Gawin mo. Kahit sa ulo mo na yung cookbook, hindi ka pa nakapagluto, wala din. Hindi ba hindi natin patitikman yung nasa isip mo? Ano kang lasa ng luto mo sa isip? Hindi pwede. Gawin mo. Di ba? Kailangan walk your talk, sabi nga nila, di ba? Blah, blah, blah. Maraming version yan eh. O hindi pwede, paglalaban ko kayo. Hanggang ganun lang. Hindi mo na alam, binibenta ka na pala. Wala na, yung kalahati ng kwan, wala na. Pero nung umpisa, paglalaban ko kayo. Diba? May mga ganyan eh. So, kailangan kumilos tayo. Pag mahal mo, hindi mo pwedeng isipin ng love na love ko siya. Hindi ba hanggang ganyan lang? Hindi ba? Kailangan, sabi nga nila ulit, action speaks louder than words. But of course, actions and words speak loudest. Pag mahal mo, yun nga, pagluto mo, sabihin mo rin. Importante yun. Masarap pa rin pakinggan. Di ba? Hindi pwedeng luto ka na lang ng luto. Sabihin mo rin. Diba? Pwedeng alagaan mo lang yung baby mo. Sabihin mo. Sabihin mo rin. Pero huwag mo lang isipin. Mag-isip ka rin, of course. After last Sunday, tapos magplano at maging marunong, gawin mo. Si Jesus, kumikilos siya. Gumagawa siya. Sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay mapabuti ang lahat, kaya nagpapagaling siya, nangangaral siya, inaayos niya ang mga bagay-bagay. So, again, he is a man of action. O tayo rin, ha? Galingan natin. Third, magaling daw si Jesus sa relasyon. Marunong siyang makipag-ugnayan. Marami sa mga nagre-resign, isang teacher, sabi ko, ba't ka aalis? Kasi yung mga kasama ko, Father, hindi ko na kaya. Di ba? Maraming ganong kwento. Ba't ka lilipat ng school? Ba't ka aalis ng trabaho? Mga ganyan. Lagi ang kwento. Di ba? Yung mga may-ari sa inyo ng asyenda, meron ba? Mga malaking mall dyan, meron ba? O kahit yung maliit na tindahan at meron kang kasama sa tindahan mo, o ayusin mo yung relasyon nyo, yung ugnayan ninyo. Simulan mong awayin yan, good luck sa'yo. Kung hindi man yan umalis, mag-stay.
sinisigurado ko walang pakialam yan sa tindahan mo. Diba? Kung mayroong nagnakaw, bahala na. Diba? Diba? Isisweldo pa rin ako, etc. Walang magiging pakialam yan. Kung mayroong kayong magandang relasyon, magkakaroon rin ng magandang concern, may malasakit yung mga kasama mo. Diba? Simulan mong magbigyan sila ng tama at sapat. Magsimulang magnakaw yan. Totoo yun. Nangyayari yun. Diba? O kaya, pag maganda ang relasyon, kahit nakaperanggot lang ng sweldo. Hindi ba? Kasi maganda ang relasyon ninyo. Kasi alam niya ang nangyayari sa iyo. Next Sunday, Father, mura-murahin mo lang magsimba. Tingnan ko lang kung may magsimba pa. Diba? O ganun, Mars. Huwag ganun. Makipag-ugnayan. Diba? Hindi maganda ang relasyon. Ayusin natin. Kahit ang hirap, mag-practice ng choir. Hirap ba? Meron ba? Kunti lang nagpa-practice. Pero hindi mo magbitaw-bitawan, no? Try mo mag-absent isang linggo. Parang iba ang linggo, di ba? Totoo yun. Kasi mayroong ugnayan. Mayroong samahan. Mahirap iwanan. Mahirap bitawan. Kasi magkakaugnay. Di ba? Kahit na minsan medyo masamang ugali nila, hindi pa rin kumpleto ang araw o ang linggo pag wala sila. Wala kang kaaway. I mean, again, ugnayan, relasyon. Si Jesus, ganoon ang kanyang ginawa. At umunlad siya at ang kanyang kapwa, tayo. Ganun din sana tayo. Muli, binibigyan tayo ng Diyos ang lahat ng biyayang sapat para sa atin. Sana tumubo iyon. Sana umunlad iyon. Sana mas lala tayong gumaling at humusay. Paturo tayo kay Jesus. Paturo tayo ng pakipag-ugnayan. Paturo tayo ng pagkilos. Paturo tayo ng pagkilala sa sarili. Sana isang araw, pagkatapos ng lahat ng ito, haharap tayo sa Kanya. Masabihan tayo, magaling at tapat. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, Iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasal ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Lili, nanalo sa kinaroonan ng mga yumaon, nang may ikatlong araw ng buhay ng muli, umakyat sa langit, nalublog sa kanyang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang parito, hukom sa nabubuhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya ng Diyos, Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mabuli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya ng mga sa pagdating ng kanyang anak. Manalangin tayo, sabihin natin, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging instrumento nawa sila ng paglago ng ating buhay pananampalataya at mapagyaman ang kanilang talento sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, mapakinggan nawa nila ang tinig ng mamamayan para sa kapakanan ng bayan at hindi ng ilang tao na naghahangal ng pagmamalabis at kapangyarihan para sa kanilang pansariling interes. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin.
pang-aapi at kawalang katarungan. Makamit nawa nila ang ipinaglalabang kalayaan at justisya laban sa pang-aabuso ng mga mapagsamantala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming katarungan. Para sa ating lahat na nag-iipon ngayon, magamit nawa natin ang talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang mapagpintura ng ating kapwa na may pag-ibig at kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming katarungan. Para sa mga yumao nating mahal sa buhay, makamtan nawa nila ang bigayan ng Diyos sa lahat ng mga talento kanilang itinamalas nang sila ay nabubuhay pa. Lalo na si General Biden, lalo na si Marcelino Calori, at isama rin natin sa ating mabisisang pagdating si General Biden. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming katarungan. Sinilangin natin ang mga nasabutan ng malakas ng bagyo. Yung mga nawalan ng bahay at nawalan din ng buhay. Manalangin din natin yung mga tumutulong sa kanila. Pagdasal natin ang ating gobyerno. At banggitin natin sa Diyos ang mga personal nating panalangin. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo ang aming mga panalangin at ipagkalabas sa amin ang sapat na biyay na kinakailangan namin sa araw-araw. Alang-alang kay Kristo ang aming tagapagligtas ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang patahayin natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakalin sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ang malaming lumikha ay pagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang buwan ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. narapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob, kami iyong ibinukod upang kayong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawakan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong tamak upang may kampo kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkalikaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyawat ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng danang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu kay banal ng mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malalid at sinabi, nagkapaling lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malapit at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nilubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng anak at tinyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkapanood ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan ng Dugo ni Cristo ay mapaglod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling namin mga simbawang na ganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, ni Bartolome ng Bispo at ng Kaparian. Andahan mo rin ang mga kapatid naming nahinday, kami pagkasang sila muling mabubuhay, kayo din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kalulugan. Kaawaan mo pagkitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaysa na sila may tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalibod-lubod sa iyo. May ipagdirunuan namin ang pagpupulis, karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuray sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, Diyos naman natin nasa langit, tumawag tayo sa Kanya.
Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, paglalaban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at tuloy sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulian magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu